by faith on heaven's stable land, a higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Minsan pa, Lord, lift me up. Lord, lift. Hallelujah. Ating bibigyan ang pagkakataon sa ating kapatid, Brother Buhay. Bless you po. When stable land, a higher place, yes, Lord, than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. First stanza, awitin natin. First stanza. Okay. The upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I'm onward bound. This is our prayer, O Lord. Hallelujah. Itaas mo pa ang aming pananampalataya. Lord, lift me up and let me stand. Run it, Lord. Hallelujah. Panginoon, itaas mo pa ang aming kalagayan. Panginoon, ang lupa ay hindi namin tahanan. Hallelujah. Ang tunay na tahanan namin ay isang kalakitan. Hallelujah. Pataasin mo pa ang aming pananampalataya. Hallelujah. For the last time, Lord, lift me up. Lord, lift me up and let me stand. Hallelujah. Run it, Lord, and stable land, a higher place than I have found. Run it, Lord. Hallelujah. On higher ground. Hallelujah. Yan ba ang iyong desire sa gabing ito, mga kapatid? Ang patuloy pang lumago, ang patuloy pang umangat, ang pananampalataya, madagdagan pa ang karunungan sa mga salita ng Diyos. Madagdagan pa kung paano malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Marami pa dapat tayong malaman sa mga salita ng Diyos, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Ako, kayo, nangangailangan sa gabing ito. I believe lahat tayo ay patuloy na nangangailangan sa gabing ito. Hallelujah! Maging open lamang tayo, maging bukas ang ating mga puso. Huwag natin sarahan. Hallelujah! Kung may mga bagay pa na sa ating mga puso, i-empty natin upang tayo ay mabuhusan ng kanyang mga pagpapala, ng kanyang salita, ng kanyang espiritu ay patuloy pa tayong puspusin sa gabing ito. Sino nagnanasa niyan, mga kapatid? Na patuloy pang mapuspos ng kanyang banal na espiritu upang ating paningin ay hindi na paningin ng panlupa, kundi ang ating paningin ay sa ating Panginoong Kristo Jesus na lamang. At ang mga bagay sa lupa, sabi nga ng awit kanina, ay magdidilim. Hindi na natin makikita. Hallelujah, mababaliwala na natin ito. Hindi na ito hadlang sa ating pananampalataya. Amen? Ang mga bagay sa buhay na ito, hindi na kayang hadlangan ng ating pananampalataya. Ang ating paglago, ang ating pagsulong. Hallelujah. Sa pananampalatayang ito. Purihin ang Diyos sa gabing ito, mga kapatid. Hallelujah. Ako ay nagnanasa pa, na ako pa ay nauuhaw pa ng mga higit pang paggawa ng Diyos sa buhay ko. I believe ganyan ang inyong desire. Hallelujah. Higit pang pagpupuno ng kanyang banal na espiritu. Kahit na alam na natin, ang Espiritu ng Diyos ay nariyan lamang, mga kapatid. Sino sumasampalataya, mga kapatid? Siya ang ating katulong, siya ang nangunguna sa atin, nagagahid, nagkukontrol sa araw-araw.
Purihin siya dahil nariyan siya na tumutulong sa atin. Hindi natin kakayanin tumayo sa huling panahong ito kung walang tulong ng Panginoon, mga kapatid. Kung walang kanyang gabay, hindi tayo makapagpapatuloy. Kung walang lakas ng Panginoon, hindi tayo makakagulapay. Hallelujah. Hindi tayo makakahakbang sa pananampalataya. Pero purihin ang Panginoon sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Siya ay isa sa atin, mga kapatid. Siya ay nasa atin na. Amen? Hallelujah. Siya ang ating gabay. Siya ang ating lahat-lahat sa buhay natin. Minsan pa, dakilang Diyos at mapagpalang Ama, purihin ang iyong dakilang pangalan sa mga sandaling ito. Purihin ang iyong kagandang loob, ang iyong katapatan, hallelujah, ang iyong kabutihan sa buhay namin. Patuloy ka naming luluwalhatiin anuman mang mangyari. Dahil tinuruan mo kami na sa lahat ng mga bagay ay kami magpasalamat, magpuri, hallelujah. At luwalhatiin ka sa lahat ng mga bagay. Salamat sa iyong pagtuturo sa buhay namin, Panginoon. Dahil hindi namin magagawa sa aming sarili ito. Hallelujah, na sumamba, magdakila sa iyo, mapapurihan ang iyong mga gawa sa buhay namin. Madakila ka dahil I believe, gumagawa ka sa buhay namin, Panginoon. Buhay ka sa aming mga puso. Buhay ang pag-asa namin. Buhay ang iyong mga salita. Buhay ang iyong banal na Espiritu na gumagawa sa amin. Hallelujah! Ito ang buhay namin. Siya ang buhay namin, ang banal na Espiritu. Siya ang aming kalakasan at siya ang aming kapangyarihan. Ito ang aming kailangan. Patuloy o Diyos sa aming mga buhay. Ang patuloy mapuspos, ang magpatuloy na lumakad sa mamagitan ng iyong banal na Espiritu. At maigiya, maled ng iyong Espiritu sa aming panahong ito, Diyos, na kinabubuhayan. Dahil napakasama ng aming panahon, Panginoon. Pero salamat, nariyan ka, nag-iingat. Nariyan ka, patuloy na umaalalay sa amin. Nagtatayo, nagbibigay ng tagumpay. Hallelujah. Nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng kagalingan sa mga karamdaman. Praise God. Hallelujah. Anumang mga alarm sa mundong ito ay hindi mo kami pinababayaan na matakot, Panginoon. Hallelujah. Ang manglupaypay. Kundi binigyan mo kami ng espiritu ng pagtatagumpay, espiritu na huwag matakot, O Diyos. Espiritu ng pag-ibig upang maunawaan namin ang lahat ng mga bagay na aming nakikita sa huling panahon. Salamat sa iyong mga paggawa. Salamat sa iyong mga pagsupply ng aming mga pangailangan. Salamat di ka nagkukulang. Purihin ka, O Diyos. Patuloy mong pinupunan, hallelujah, kinakatagpo ang kauhawan ng aming mga puso, yung desire namin, yung mga panalangin namin, tinutugon mo, Panginoon. Salamat. Purihin ka, kaya kami nga rito lagi, Panginoon. Kung may mga pagkakataon na ipinagkakaloob mo, hallelujah, handa kaming lumakad, magpatuloy, hallelujah, magpuri sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Kailangan namin i-press o mag-press on. Kailangan namin ng lakas mo, Panginoon. Kailangan namin ng iyong patuloy na paggawa sa buhay namin upang patuloy namin magawa kung anong mga bagay na iyong pinapagawa sa buhay namin. Salamat sa gabing ito, Diyos. Napakabuti mo. Kaya mabalik sa iyo ang lahat ng pagsamba, papuri, pasalamat sa lahat ng iyong mga gawa sa buhay namin. Minsan pa kami lumalapit sa iyong presensya. I believe na rito ka sa aming kalagitnaan dahil pangako mo yan, Panginoon. Pag-uusapan namin ang iyong mga salita. Ikaw ang author nito, Panginoon. Natayan mo, ikaw ang mag-giya, ikaw ang manguna, Panginoon, sa iyong mga salita. Ano man desire, ano mga pangangailangan ng iyong iglesia, ng bawat individual, lahat kami nangangailangan, iyong katagpuin, O Diyos. Ikaw ang aming bukal ng aming mga pangangailangan. Hallelujah! Ikaw ang bukal, the great fountain of life. Hallelujah! Ikaw ang bukal ng buhay. Ikaw ang bukal ng lahat, O Diyos. Kaya sa iyo kami aasa at umaasa sa sampalataya na mayroon ka ng muling ilalaan at patuloy na ilalaan sa bawat isa. Sa patuloy na may pananampalataya upang ikaw ay makatagpo at maangkin ang mga bawat may mga pangangailangan sa gabing ito. Purihin ka, Ma, salamat. Bless mo ang iyong mga salita.
naming patuloy na iyong pag-usapan, patuloy kang magpahayag sa aming mga puso. Hallelujah. Patuloy buksan ng iyong mga salita sa aming mga puso, Diyos. At mag-manifest kung ano ang iyong sinasabi sa iyong iglesia sa huling panahon ito, Diyos. Kung ano pang nais mo na gawin sa buhay namin. Kung ano pang nais mo, Panginoon. Hallelujah. Yung mga bagay na mga katanungan sa puso namin, ay patuloy mo pang sagutin, no Diyos. May mga vacuum pa, may mga desire, mga emptiness pa. Punan mo sa gabing ito, Diyos. Hallelujah! Ikaw lang mga pagpupuno ng aming mga pangailangan. Kaya't Lord, ang iyong salita ay maging malaya, Panginoong Diyos, na kumilos, wasakin mong mga paggadlang ng kaaway, pagpatawad ang mga pagkakasala. Panginoon, we confess to your presence. Patuloy, umasa na ikaw ay Diyos na mahabagin, nagpapatawad. Salamat sa iyong habagatawa sa buhay namin. Salamat, hindi ka nagsasawa, Panginoon, sa aming mga buhay. That's why, Lord, di kami mag-asawang magsamba at magpuri sa iyo, ang magbalik ng kaluwalhatian sa iyo. Bless your word, bless everyone, bless every heart. Oh God, aking tinataas sa iyo ang lahat ng ito. At binabalik ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Everybody say amen. Praise God, praise God. Magandang gabi sa bawat sa mga sandaling ito. At sa walang abala po ay tayo magbuklat ng ating banal na kasulatan. Ating buksan sa Ephesians. Ephesians chapter 5. Isa natin sa 15. At basahin ko lang sa ibang translation para maging mas malinaw. Ephesians chapter 5 verse 15 hanggang 21 nating basahin. Nakikita natin dito ang sulat ni Paul sa mga believers, sa mga banal kay Kristo. So then, be careful how you live. Do not be unwise, but wise. Verse 15. Verse 16, making the best use of your time because the times are evil. The days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Verse 18, stop getting drunk with wine, which leads to wild living, but keep on being filled with the Spirit. Then you will recite to one another psalms, hymns, and spiritual songs you will sing, and make music to the Lord with your hearts. You will consistently give thanks to God the Father for everything in the name of the Lord Jesus Christ, and you will submit to one another out of reverence for the Lord Jesus Christ. Ang Diyos ang patuloy na magdagdag ng kanyang pagpapala. Let's everybody say amen. Amen. God bless you all. Tayo po ay maupo na, mga kapatid. Purihin ang Diyos sa gabing ito, sa pagkakataon muli na kanyang pinagkaloob sa akin at sa inyo upang tayo magsama-sama sa ilalim ng presensya ng Panginoon, sa ilalim ng dugo ng pagsasama-sama ng mga anak ng Diyos sa dugo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Purihin siya sa kanyang mga biyaya sa buhay natin. Mabuti ba ang Panginoon, mga kapatid? Yes. Ang Diyos ay patuloy na mabuti sa bawat sa atin. At nakikita natin ang salibutan na talagang laging busy. At nakikita natin araw-araw ang mga pangyayari na nakikita natin ang mga behavior na ng mga tao ngayon ay parang mga ibang spirito ang talagang kumikilos o nagigiya, nagkokontrol sa kanila sa ating panahon. Dahil ang Diyos ng sanlibutan, sabi nga ni Paul, ay siyang Diyos ngayon, di ba, ng sanlibutan ito. That's why kung siya ang Diyos ng sanlibutan ito, siya ang nagkokontrol, nagigiya sa lahat ng tao na walang pananampalataya sa Diyos.
Amen? Pero sa kanila na sumasampalataya sa Panginoon, ang Espiritu ng Diyos, ang siyang nagigiya sa atin, mga kapatid. Amen? At nagtuturo sa atin ng napakainam na behavior kung anong mga bagay na dapat natin lakaran sa katuwiran sa salita ng Diyos sa huling panahon ito. So ang mundo ngayon ay magulo. Araw-araw makikita natin, mainit ang ulo ng mga tao. Diba? Kunting git-gitan lang sa mga kalsada ay nagpapataya na. Alam natin yan, mga kapatid. Maraming trending na ganyan ngayon. At makikita natin na talaga naman ang spirito ng kaaway ay nariyan lagi. Nanggugulo, pumapatay, mga kapatid. Amen? Pero ang spirito ng Diyos ay nagbibigay buhay. Amen. Sino ang buhay na buhay sa gabing ito? Praise God. Hallelujah. Tayo dati ganoon ang ating buhay. Patay sa harapan ng Panginoon. Amen? Pero binuhay ng kanyang biyaya, ng kanyang pag-ibig, purihin ng Panginoon. Tayo buhay na buhay ngayon sa harapan ng Panginoon. Amen? Ngayon, ang sanlibutan ng mga walang Diyos ay nakikita ng Diyos sa kanyang harapan ay mga patay dahil sila'y nabubuhay sa kalayawan. Patay sila sa harapan ng Panginoon. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Praise God. Tayo linigtas niya. Ito'y gift ng Panginoon sa atin. Amen? And I believe ang bawat sa'y nakatanggap ng gift na ito sa gabing ito. Sinong may pagpapasalamat lagi sa Panginoon, kapatid. Ano mang kalagayan, napakainam na magpasalamat lagi sa Panginoon. Hindi natin magagawa yan kung wala. Hallelujah! Hindi natin magagawa yan kung wala ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Pero nagagawa natin magpasalamat. Ibig sabihin, narito sa ating mga puso ang Espiritu ng Diyos. Amen? Na nagtuturo, nagkokontrol upang sabihin sa Panginoon, purihin ka, Panginoon, sa lahat ng mga bagay. Amen? Totoo. Mahirap, sabi nga nila, hindi madaling maging Kristiyano. Sa iba naman, madaling maging Kristiyano. Pero para sa akin, naalala ko ang nabasa ko, it is impossible. Imposible maging Kristiyano sa ating panahon, mga kapatid. Kung wala ang giya ng Espiritu, hindi natin kakayanin ang mga temptations sa huling panahon. Hindi natin kakayanin ang mga pressure sa mga pangailangan. Amen. Mahirap, imposible na mabuhay ng isang banal sa katwiran ng mga salita ng Diyos kung wala si Kristo sa ating mga buhay. At naging posible dahil kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. Lagi tayong nagagalak kahit sa mga kawalan, sa mga pangailangan, nagagalak pa rin tayo. Sa walang kapayapaan, may kapayapaan pa rin tayo. Hindi tayo maintindihan ng sanlibutan. Kahit maraming mga pangailangan, nakakangiti pa rin tayo. Ibang kagalakan yun, mga kapatid. Ito'y bunga ng Espiritu na dapat makita at mag-manifest sa bawat individual. Hallelujah. Na mga believers sa mga salita ng Diyos sa ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. That's why ito ang ating kailangan, mga kapatid. Lagi na mapuspos ng kanyang Espiritu. Sino may desire niyan sa gabing ito, mga kapatid? Kaya ang pag-uusapan natin sa gabing ito ay yung sinabi ni Paul dito sa verse 18, kung inyong babalikan. Sabi rito, be not drunk. Okay, balikan lang natin, mga kapatid, ang sabi ni Paul dito. Dito natin kukunin ang ating pag-uusapan sa gabing ito. Be not drunk with wine wherein excess, but be filled with the Spirit. With the Holy Spirit. So pag-usapan po natin, be filled with the Spirit or with the Holy Spirit of God. Magpapuspos po tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Sino ang may Espiritu ng Panginoon sa gabing ito? O baka hindi pa tayo tiyak? O baka di man natin alam? Nalala ko tuloy yung mga nababasa ko, mga kapatid, mga komentary.
kung i-rate natin ang isang iglesia, kung tatanungin patungkol sa pag-aaral ng banal na Espiritu ng Diyos, ano kayang rate, mga kapatid? Dahil maaring hindi natin alam na kung ano ang Espiritu ng Diyos, maaring hindi natin alam na sa atin na pala ang banal na Espiritu ng Diyos. Filled, baptized, anointed. Di ba? Purihin ang Panginoon. Kung i-rate kaya natin, mga kapatid, ang iglesia ngayon, nasa ang rate na kaya sa pagkakilala ng banal na Espiritu ng Panginoon? Di ba? May mga nakasulat din sa banal na kasulatan na nagtatanong kung sila ba'y may banal na Espiritu, paano ba nila tinanggap ang banal na Espiritu. Pero dito sa ating binasa, mga kapatid, sa sulat ni Paul, unang-una pa lang sa chapter 1 ay ina-address niya ito sa mga saints, sa mga faithful. Then, kung inyong babasahin sa Ephesians chapter 1:13, dito natin mababasa, I believe, ang mga taga-Ephesus ay tinanggap nila ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya dito si Paul ay lang nagpapaalala na magpapuspos tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 13, sabi rito, basahin ko lang sa Tagalog, mas mainam para mas maintindihan natin ng malinaw. Nasa Kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. Sino nakarinig ng aral ng katotohanan? Amen. The gospel of our salvation, the truth na ipinapangaral. Hallelujah. I believe lahat tayo. Kaya nga tayo nga rito, I believe, tinanggap natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos. Kahit bahagi lang yan, meron tayong naunawaan, may tinanggap tayo, and that's why sumampalataya tayo. Sabi rito, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Praise God. Sino na ang may selyo ngayon ng Espiritu ng Panginoon? Praise God. So I believe, ang mga believers ng Ephesians ay mga bautismado ng Espiritu ng Diyos. Bahagi ng katawan ng Panginoon. They are baptized. Isang baptism lamang na ginamit, mga kapatid. They are sealed. Pag-aari na ng ating Diyos. Sino ang pag-aari ng ating Diyos ngayon? Sinong tapos ng gawa ng Diyos? Praise God. Kung tayo'y selyado na, wala nang magagawang kaaway. It's a finished work. Handa na, mga kapatid. Praise God. Amen? So, nung tinanggap natin sinampalatayanan ang ebanghelyong ito, I believe, dito natin tinanggap with all our hearts. Diba? Walang pag-atubili, sinampalatayanan natin na lubos. Tayo nagpabautismo sa tubig, then kasama, I believe, praise God, ng ating sinampalatayanan ang pangako ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Ay sumatin ang banal na Espiritu ng Panginoon. And I believe, ako'y tiyak ba kayo sa gabing ito, na kayo selyado ng banal na Espiritu ng Panginoon? Amen! Praise God! Kaya nga merong, sabi ni Paul, pagpupuspos ng kanyang Espiritu, hindi ibig sabihin na ang Espiritu ng Diyos ay may sukat o sabihin natin kulang sa buhay natin. Sapat ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. So kayo ba'y sumasampalataya dyan? Praise God. Kahit na mayroon tayong sukat, measure of faith na tinanggap natin, pero yung banal na Espiritu na tinanggap natin ay walang sukat yan. I believe, mga kapatid, ang bawat sa'yo nakatanggap ng banal na Espiritu ng Panginoon. Sino sumasampalataya diyan sa gabing ito? Kaya I believe, merong pagpupuspos ng kanyang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya dito si Paul ay nagtuturo, nangangaral, nagpapaalala muli na tayo'y mga puspos ng kanyang Espiritu. Praise God. Tingnan natin kung anong ibig sabihin nito, mga kapatid. Na napakainam na ating makita at maunawaan.
Sa panahong ito, ang napakainam na kalagayan na higit pa tayong mapuspos ng kanyang banal na Espiritu. Sino may desire niyan sa gabing ito, mga kapatid? Dahil believe, ako, kayo, may kakulangan pa. Sinong umaamin sa gabing ito? Kaya ang dalangin natin ay patuloy pang, Lord, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Maghari ka pa. Ang iyong kapangyarihan ay patuloy pa naming maranasan ng lubos, Panginoon. Dahil I believe, wala pang, di ba, hindi pa natin higit na naranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Sinong umaamin dyan, mga kapatid? Ni minsan, sipon lamang, lagtad lamang, hindi na tayo makaparito sa gawain, di ba? Hindi na tayo nakakatayo. Nanghihina ang ating mga pananampalataya, sabihin natin. Kailangan pa natin talagang mapuspos, madagdagan pa ng wisdom, ng kagalakan, ng bunga, ng Espiritu ay patuloy pang magmanifest sa buhay natin. That's the evidence na ikaw ay merong banal na Espiritu ng Diyos. Ang makita, ang bunga ng Espiritu sa buhay natin. That's the evidence. Sabi nga ng ating kapatid, Barbanham, ano bang ebidensya na mayroong kang Espiritu ng Diyos? Yung nagmamanifest o nakikita ang bunga, yung kagalakan, yung pag-ibig. Amen? Ilang bunga yon sa Galatians chapter 5, makikita natin andun yan. I believe, alam na natin yan. Pero ang tanong, nagmamanifest ba, nakikita ba, nararanasan ba natin sa buhay natin? That's why humihiling pa tayo, Lord, dagdagan mo pa kami ng kagalakan sa Espiritu. Meekness, pag-ibig. Di ba? Kumpletuhin mo pa kami, Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng be filled with the Spirit. Keep moving, keep on to be filled in the Spirit of God. Amen. Kung kayo sumasampalataya sa ating mga buhay na tayo ay meron ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay buhay, sabi nga, amen? That's why may buhay, may paggawa ang Diyos sa buhay natin. That's why pag hindi na natin kaya, sumusuko na tayo. Nagtataka na lang tayo, merong nagsasabi doon, manalangin ka lamang. Di ba? Umawit ka sa Panginoon, sumamba ka sa Diyos, pumaroon ka sa gawain. Ano yun, mga batid? Ibig sabihin yan, merong nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Bakit nakakayanan mong tumayo sa huling panahong ito, nagpapatuloy sa paglilingkod? Dahil napaka-imposible, mga kapatid, na ipamuhay ang buhay Kristiyano. Pero naging posible dahil merong isa na narito sa ating mga puso, na nagigiya, nagkukontrol, naglilid sa buhay natin. Nagpapalakas, nag-anoint upang ihanda tayo sa gawain ng Panginoon. Nagpapalakas. Dahil may layunin ang Diyos sa buhay mo, ina-anoint ka ng Kanyang Espiritu upang magawa mo mga bagay na hindi mo nagagawa o magawa dahil sa lamang ito na mahina. Pero dahil merong isang malakas, purihin ang Diyos, nakalaya tayo sa kautusan ng lamang ito. Amen! Nakalaya tayo sa kamatayan ng lamang ito, may buhay. If the same Spirit that raised Christ from the dead dwells in you, He shall quicken your mortal bodies. These mortal bodies na may kamatayan, bibigyan ng buhay ng Diyos. Amen. That's wala ng kamatayan ng mga anak ng Diyos. Sila'y buhay na buhay sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Lahat may buhay ngayon sa gabing ito, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos na nagpapatuloy tayo sa paglilingkod. Kahit maraming mga nararamdaman na ako minsan, di ba? May mga kahinaan na sa laman. Kung sa laman lang atin tignan, manghihina tayo, mangsasawa tayo sa paglilingkod. Dahil napaka-imposible ngayon sa ating panahon. Maring magawa ng iba, pero panlaman lamang. Di ba? Sabihin na natin, panlabas na kagalakan.
Pero makikita natin bandang huli, praise God, pag nadarang sa mga pagsubok, lumalabas kung sino sila. Nakikita ang bunga. Nakikita ang mga kainan. Purihin ang Diyos. Pero salamat sa Diyos na mayroong laging gumigiya sa buhay natin. Nagtatagumpay na tayo. Dati hindi natin kaya, ngayon purihin ang Diyos sa biyaya niya. Nagagawa na natin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. Amen! Nagtatagumpay na tayo. Tinuturuan na tayo ng Espiritu ng Diyos. Sinasaway na tayo. Huwag mo nang gawin yan. Huwag mo nang ulitin yan. Purihin ang Diyos. Mayroong nangungusap. May salita ang Diyos na laging nagpapaalala sa atin. Oh my, napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Kung yan ay inyong nararanasan, nag-isa lang yan sa pagpapatunay. Hallelujah, na mayroon tayong bunga, the evidence of the Holy Spirit sa buhay natin. Lord, punan mo pa kami dahil marami pa kaming kahinaan. Sino may desire niyan, mga kapatid? Turuan mo pa kami kung paano mabuhay sa Espiritu, lumakad sa Espiritu. Oh, hallelujah. Yan ang kailangan ng iglesia sa huling panahon ito. Baka marami pang nagtatanong sa kanilang mga sarili, o nagtataka, o hindi pa lubos na maunawaan, meron ba talaga akong banal na Espiritu ng Panginoon? You see? Dahil I believe ito yung napakahalagang mga salita ng Diyos, bahagi ng salita ng Diyos na dapat nating maintindihan sa huling panahon ito. Na ikaw pala ay anak ng Diyos. Amen? Ang Espiritu ng Diyos, kasama ng iyong Espiritu ay siyang nagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. Bear witness. So mayroong witness. Kailangan mapatunayan, mga kapatid. Makita ang ebidensya sa buhay natin. Amen? Yes, totoo. Marami pa tayong kakainan. But in the long run, I believe sa ating mga paglilingkod, may mga karanasan na tayo, mayroon na tayong naunawaan, in wisdom, in knowledge, sa mga salita ng Diyos, na ating nang naipamumuhay. Purihin ng Diyos. And that's why, nagpapatuloy tayo, keep in step, walking in the Spirit, upang patuloy pang mapuspos ng kanyang banal na Espiritu. Amen. Be filled with the Spirit of God. Amen. Kaya dito si Paul ay nagpapaalala sa atin kung anong dapat nating ugaliin o anong sabi natin tamang pag-ugali sa labas. Dahil pag may mayroon kang banal na Espiritu ng Panginoon, tuturuan ka ng banal na Espiritu kung paano tamang mag-ugali, maging sa loob, maging sa labas man yan. Amen? Yan yung gagawin ng banal na Espiritu sa atin. Tuturuan tayo sa lahat ng katotohanan ng kanyang salita. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yung mga wise behavior, ay dito makikita natin kung ating isa-isahin ang ating text na sinabi ni Paul sa verse 15, sabi rito. So then, sabi nga ni Paul, dito si Paul ay nagtuturo muli sa mga believers kung paano mabuhay na kasama ang Diyos, kasama ang banal na Espiritu ng Panginoon, at makita pa ang mga kalooban ng Diyos upang higit pang tayong maglingkod ng tama sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kahit maraming mga pressure sa labas, lalo na yung mga, sabihin natin, nagtatrabaho sa labas, kung paano tayo makisalamuha sa mga unbelievers. Sana hindi mawala yung integrity na ilagay ng Diyos sa buhay natin. Amen? Na kahit anong mangyari ng mga pag-aalok ng kaaway, panunukso ng kaaway, na gawin mo ito o ibenta yung birthright, sundin mo sila at hindi na masunod ang kalooban ng Panginoon. Huwag mong bibitiwan. Hallelujah. Lumakad ka sa banal na Espiritu ng Diyos.
Tulungan tayo na maingatan ang ating integridad. Hindi sa atin ito, kundi naglilingkod tayo sa ating Panginoon na tumawag sa atin. Tayo mga servant na. That's why we serve God in all things na ating mga ginagawa sa buhay na ito. Kung naglilingkod tayo, nangangamuhan tayo, we serve God. Sabihin natin lagi, we serve God, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Nagbibigay lugod tayo sa Diyos, hindi sa tao. That's why I believe malulugod, pati amo mo, kung ganun. Amen? Makikita yung integrity sa buhay mo, ang gawa ng Espiritu sa buhay mo. Amen. Yan yung ating linalakaran, yun yung sinisikap natin, mga kapatid, na saan man tayo magtungo, ay bigyan tayo ng wise behavior. Amen? Sabi nga ng ating Panginoon, be wise as a serpent, but harmless as a dove. Amen. Be wise, mga kapatid. Kung ang alok ng salibutan ay taliwas na sa salita ng Diyos, be wise as a serpent. Amen. Huwag natin sundin. But harmless as a dove. Hindi ka mahuhuli. Alam nyo, ang kalapate, harmless. Kahit yan lumipad sa harapan mo, hindi mo basta-basta mahuhuli yan. It's a harmless, mga kapatid. Praise God. Bakit ang Espiritu ng Diyos ay hinantulad sa dove? Dahil ang ibong ito ay walang apdo, walang kapaitan. Sabi nga. Amen? Napakainam ang walang kapaitan sa puso, mga kapatid. Pag may mga pangyayari sa buhay natin na nagkakaroon tayo ng mga kaguluhan o away-away, sabihin natin personal, ay naiayos natin kagad na, di ba? Di katulad dati talagang lulubugan pa ng araw, anong panahon, ng buwan, taon na yata, minsan, di ba? Hindi na maalis. Parang may andito pa rin sa puso natin, pero napakainam kung andyan ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Magtuturo ito na alisin mo ang mga bagay na yan na kapaitan sa puso mo. Napakainam maglingkod, napakasaya maglingkod, napakainam magsamba, magpuri sa Diyos na mapayapa ang puso. Walang kaalit sa labas, naiayos mo ang sarili mo sa kanila. Amen. Yun yung parang napakahirap ng sabihin ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaway. Kung ating titignan ng ating sarili, napakahirap. Pero once we are led, we are filled, sabihin na natin, with the Spirit of God, we can, sa biyaya ng Panginoon, magagawa natin sa biyaya ng Panginoon. Dahil ito ang pagtuturo ng Panginoon, mga kapatid. Sa buhay natin. We can, by the Spirit of God na nasa atin. Ito yung magtuturo sa atin, magbababa sa atin. Amen? Isusubmit natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Iyan ang paggiya ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Hindi magmamataas. Amen? Hindi magiging arrogante sa lahat ng mga bagay, kundi nagpapakumbaba. As alam, diba? Bakit ba ang Panginoon ay hinantulad sa isang tupa? Dahil ang tupa ay talagang mababa yan. Hindi yan, sabihin natin, hindi humihindi. Naalala ko tuloy yung isang nakita ko. No? Kumuha ang itak ang isang, sabihin natin, yung amo niya. At siya ay handa, lumapit pa nga siya para ilagay ang kanyang ulo para handang katayin na. Ganon ang lamp, mga kapatid. Walang pag-aalinlangan na kanyang ibibigay ang kanyang buhay. At yan ang Panginoon na nagbigay ng buhay sa atin, mga kapatid. Asalam, praise God. Purihin ang Panginoon na napakababa. Siya ang ating tularan, mga kapatid. Amen? Mababa ang ating Panginoon. Napakababa. Hindi arrogante sa lahat ng mga bagay. Praise God. Minsan sa una, talaga, di ba, step by step naman ang ating mga buhay, Kristiyano, mga kapatid. May mga pagkakataon talagang ganon. Pero salamat sa pagtuturo ng kanyang Espiritu. And that's why dito si Pablo ay nagtuturo muli, be filled with the Spirit.
Keep on, sabi sa isang translation, keep on to be filled with the Spirit of God, to be controlled with the Spirit of God. Patuloy tayong magpakontrol. Hindi ibig sabihin ng be filled dito ay hindi tayo puno, kundi ito'y isang bagay na command ni Pablo sa mga believers. It's a command, mga kapatid, be filled with the Spirit. Mamaya, isa-isahin natin. So balikan natin ang verse 15, sabi rito, as a wise believer, as a wise Christian, sabihin natin sa huling panahong ito, as a wise bride of Christ, ay dapat ito ay maging careful tayo sa paglakad sa mundong ito. Verse 15, so then, be careful how you live, do not be unwise, but wise. Sino mga wise sa gabing ito, mga kapatid? Kaya nga sabi niya rin sa ibang sulat niya, behave wisely toward outsiders, making the best use of your time. Walk in wisdom toward them that without. Sa Colossians chapter 4, verse 5, mababasa nyo. Sa ibang sulat ni Pablo, na dapat tayong lumakad sa kanila na walang karunungan. Di ba? Lumakad tayong may karunungan sa biyaya ng Diyos, may karunungan sa mga salita ng Diyos, may karunungan sa katuwiran ng Diyos, sa guidelines ng salita ng Diyos, sa pangangaral, hallelujah, sa mga beatitudes, sa lahat ng commandments, statutes ng salita ng Diyos, laws, hallelujah, tinuruan tayo, I believe, ng mga salita ng Diyos. And that's why, be wise, mga batid, amen? Walk in wisdom toward them that without. Dahil ang mundong ito, wala talagang karunungan sa paglakad sa kalooban ng Panginoon. Sarili lamang nilang kanilang paglakad, sariling pamumuhay, walang giya ng salita ng Diyos, walang giya ng katotohanan, walang giya ng banal na Espiritu ng Diyos. That's why sila yung nagmamalaki sa kanilang sarili. Pag sila ay, di ba, gumanda ang kanilang mga buhay. Di ba? Yan ang spirito ng Laodicea. That's the spirit of this world, mga batid. I am rich. Di ba? Sila ay nagmamayabang na sila ay mayayaman, pero sa paningin ng Panginoon ay, di ba, mga maralita. Hubad, maralita, bulag, walang nakikita. Ang nakikita ay malapit lamang, pero yung pangako ng Diyos ay hindi nila makita. Yan ang mundo, yan ang kalagayan ng espiritu ng mundo sa huling panahon. Ngayon, mga kapatid, sabihin natin, they are drunk ng espiritu ng demonyo. And that's why hindi na nila alam kung anong ginagawa nila. Amen? Hindi na nila alam kung anong kalooban ng Diyos. Maaring sila'y sumasamba, pero hindi nila alam kung sino kanilang sinasamba. Maaring sumasamba sila sa ribulto. Hindi nila alam kung sino ang Diyos na kanilang sinasamba. Wala silang karunungan, walang kaalaman sa salita ng Diyos. Pero purihin ang Diyos. Salamat sa karunungan na pinagkaloob niya sa kanyang iglesia. Sa bawat individual, natutuhan natin kung paano sumamba at makilala kung sino ang ating sinasamba. Amen. Hindi tayo katulad nung nasa Acts, di ba? Sumasamba sila sa hindi nila nakikilala na sinasamba na Diyos. Pero nakikilala natin kung sino ang ating sinasamba. Amen. At napakainam din masabi na mas kilala tayo ng Diyos. Amen? That's the foundation. Sure. Praise God. Alam natin, may wisdom. Hallelujah. Pinapalago tayo sa wisdom and knowledge ng mga salita ng Diyos at sa pagkakilala ng anak ng Diyos na buhay, kung sino siya. Doon tayo dinadala, mga kapatid, into perfection, to completeness, to be filled with the Spirit, completeness, continuously filled, continuously led by the Spirit of God. Doon tayo dinadala ngayon sa ating panahon, kakompletuhan. That's why kailangan natin to be filled with the Spirit of God. Amen? Dahil hindi natin kakayanin, mga kapatid. Hindi natin kakayanin sa sarili natin.
That's why, sino ang nangangailangan sa gabing ito ng kalakasan upang mapunan ng Panginoon sa gabing ito? Kaya nga sabi, napakahalaga yung openness, di ba? Yung emptiness ay napakahalaga. Emptiness and openness. Dahil kung punong-puno ka ng mga bagay ng salibutang ito, ay hindi mo kailanman lubos na mararanasan ang pagkilos ng banal na Espiritu na. Be filled with the Spirit of God. Pero kung gusto mong ma-empty ng lahat ng mga bagay, handa ka. Sinong handa sa gabing ito na magpa-empty pa, mga kapatid? At handa pang sabi na natin, mapunan ng mga punan ng pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos. Sinong may desire niyan, mga kapatid? Hallelujah. Dahil hindi mo mapupunan ng isang lagayan kung puno. Di ba? Kailangan itong ma-empty muna bago malagyan. At yan ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kailangan ma-empty ang lahat ng kasalanan upang malagyan ng banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Amen. At kailangan mo rin buksan ang iyong puso. Dahil kung sarado ang isang lagayan, ay kahit anong buhos na pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos, ay hindi mapupunan. Hallelujah! Ng mga paggawa at pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos. Sino po ang gustong, hallelujah, bukas sa gabing ito? Sino ang bukas sa gabing ito? There's no regret. Mga kapatid, hallelujah, walang backdoor. Kundi hayaan natin na buksan natin ang ating puso sa gabing ito. At patuloy pa tayong magpapuno sa Panginoon. Ano mga kailangan pa natin, kailangan natin magpapuno, magpapuspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen. So be wise. Kahit sa kapitbahay mo, sa kasama mo sa bahay, be wise. Mga unbelievers na asawa mo, be wise. Amen. You see, ang salita ng Diyos ay kumpleto sa atin. Dahil paano mo mahakay ang unbeliever mong asawa kung hindi ka magiging wise sa, di ba, pagdala ng mga salita ng Diyos. Kunting, di ba, pag-aaway lang, di ba, minsan away, mag-asawa. Kung kailan tumanda na, di ba, minsan, ay andyan pa yung pag-aaway. Imbes na kung kailan tumanda na tayo, dapat mas yung pag-ibig natin ay nag-aalab. Amen po ba? Praise God. Naalala ko tuloy yung kwento, di ba? Pag magkasintahan, talaga, pag tumawid ng kalsada, hawak-hawak talaga, walang bitawan. Pero pag tumanda na, iiwan na yan. Pero salamat, Sister Baby, di ba? Talagang, Sister Baby at Brother Bilhilio, andyan pa rin yung pag-aakayan. Yun ang wise behavior ng mga anak ng Diyos. Praise God! Amen? Be filled with the Spirit. Be wise, mga batid. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, behold, I send you forth as a sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpent and harmless as doves. Sa gitna talaga tayo ng mga wolves sa ating panahon, kapatid. Amen. So be wise, mga kapatid. Hindi naman talagang taging tuso katulad ng serpente, ha? Kung anong ginawa kay Adan at Eva, tuso na binaluktot ang mga salita ng Diyos. Kaya nakapasok, di ba, ang disobedient, nakapasok ang kaaway, ang kasalanan, dahil sa pagbaluktot ng salita ng Diyos. Praise God. Huwag tayo maging ganon. I believe, hindi tayo ganon. Di ba? Nakikita natin ang positive at negative. Si serpente lang yun, ang diablo. Nung una, na sinungaling, murder, siya yun, mga kapatid. Yan talaga ang buhay niya, magbaluktot ng mga salita ng Diyos. Pero mga anak ng Diyos, tinuruan tayo sumunod sa salita ng Diyos. Sumunod sa buong buo sa salita ng Diyos.
Verse 16, making the best use of your time because the time are evil. Ang oras, sabi rito sa ibang salin, the time are evil. The days are evil, sabi rito. Yes, kung paano ang days, siyempre ang days, andun ang time. So lahat masama. Bawat oras ay napakasama na. Bawat minuto, mga kapatid, bawat tiktak ng oras, napakasama na sa ating panahon. Amen. Kaya nga sabi ni Paul, mas malapit na ngayon. Nanguna na tayo sumampalataya. Kaya nga sabi ni Paul, gumising na tayo na mga natutulog. Huy, gising, baka natutulog pa tayo. Hindi pa natin alam ang oras, tanghali na, mga kapatid. It's a high time to awake. Amen? Then use our time wisely. Making the best use of your time because the days are evil. Totoo yan, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, totoo. Kung hindi tayo magiging wise, mga kapatid, baka kasama tayo na mapapaliwara, mapasama sa evil na mga gawa ng dyablo sa huling panahong ito. Hindi natin namamalayan. Amen? Lahat, hindi exempted. Lahat tayo hindi exempted. Dahil bukas ang social media, bukas ngayon. Nariyan ang, sabi natin, the tree of the knowledge of good and evil. Hallelujah. Na ang karunungan ng tao ay talaga sa huling panahon ay talagang tataas. Matatanyag ang mga karunungan ng tao. Makikita natin, nariyan. That's why naglitawan. Magagamit yan sa kabutihan, pero pag lumagpas, di ba? Kaya nga, tree of the knowledge of good and evil. Amen. May mabuti at may masama. Nabuksan ang kanilang pananaw. Praise God. Naging tulad sila ng Diyos, sabi nga sa banal na kasulatan, na maalam na ang mabuti at masama. Dati ang alam lang nila ay mabubuti, eternal, na kalagayan. Pero nang nakapasok ang kaway, sinuway nila ang salita ng Diyos. Praise God! Nakapasok ang kasalanan. That's why nakapasok ang kamatayan. So kamatayan, tree of the knowledge of good and evil, kamatayan yan, mga kapatid, kung di tayo mag-iingat. Amen? Yes. Pero ang paglakad sa Espiritu ng Diyos ay buhay. Amen. Buhay. Kaya nga, make the best use ng ating panahon, ng ating time. Sabi ko nga sa aking amo, di naniwala. Nang pumasok ako sa kwarto niya, naglalaro lang ng mga kapatid, yung amo ko. Naglalaro lang sa kanyang tablet. Pasensya ka na, wala akong magawa eh. Istorbo ka naman, binibiro niya ako. Sabi ko sa kanya, wala na akong panahon yan. Maniwala ako, sabi niya. Naalala ko tuloy sabi ng isang kapatid last gawain ng mga kabataan. Napakaraming dumadaan ngayon, mga kapatid. Diyan. Nasa labas ako nung nakaraan eh. Napansin niya rin, maraming mga talagang inahalian na ng demonyo, mga kapatid. Sinira ng buhay nila. Nakakaawa ang buhay. Yung pumasok na yun, mga kapatid, nagtatawa. Alam niya. You see? Alam niya. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Magpapatunay lamang ang banal na Espiritu ng Diyos ay narito. Amen? Kung maaari, ang Espiritu ng Diyos ay guluhin ang gawain ng Panginoon, pero purihin ang Panginoon. Salamat! Nariyan siya. Ang kapangyarihan niya, I believe, ay nariyan. Kahit magtawa ang kaaway. Purihin ang Panginoon. Bata pa lang yun, kahabag-habag ang buhay ng batang yun. You see? That's the Spirit. Linango ng demon ang sanlibutan ng mga tao ngayon. Linango ng spirito ng kaaway. That's why hindi na nila alam ang kanilang mga ginagawa. Kung ito'y masama na ba o mabuti. Lahat masama. Hindi na nila alam kung anong ginagawa nila, mga kapatid. Di ba? Ang spirito ng great mother of harlot,
nalango sa dugo ng mga martir. Yan ang Espiritu ngayon, mga kapatid. Nais niyang kunin ang lahat, maging mga anak ng Diyos kung maaari ay madaya. Makuha niya, pero purihin ang Panginoon. The elect cannot be deceived. Oh, glory to Jesus. Salamat sa kanyang mga salita. Salamat sa kanyang protection na ibinigay sa atin. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Glory to God. So make best. Anong mga ginagawa natin pag meron tayong malayang oras? Sabi ko, wala na akong panahon. Pagdating sa bahay, ilang oras na lang magpapahinga, gigising ng maaga. Kaya sabi ng amo ko, maniwala ako sa iyo. Hindi siya maniwala. Wala na akong panahon para maglaro. Minsan, nakakalungkot mga kapatid. Sana mga believers of Christ, baka maingganyo pa tayo sa mga laro-laro na may mga papremyo. Sana iwasan na natin yan. Baka nauubos ang ating oras. Nakukuha ang ating panahon. Hindi natin namamalayan, mga kapatid. Hallelujah! We are drunk ng mga bagay ng salibutang ito. Hindi na natin namamalayan. Nakukuha na ng kaaway ang ating oras. At nawawala na ang panahon sa Panginoon. Nawawala na sa gawain. Nawawala na ang prayer natin sa buhay. Oh my! Be filled with the Spirit, mga kapatid. Hallelujah. Yung ating mga decision kuminsan. Oh my. Lord, kahabagan mo po kami. Tulungan mo kami. Lord, bigyan mo kami ng karunungan kung paano namin gamitin ang aming oras ng tama. Tulungan mo kami, Panginoon. We're not exempted lahat kami. Oh God. Sometimes. Pero ang Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ay nagpapaalala sa gabing ito. Amen? Yes, that's true. Redeeming the time because the days are evil. Alam natin ang ating oras, I believe, hindi lingid sa inyo ang panahon natin na kinabubuhayan. Di ba? Naghahalo ang dilim at liwanag. Napakahirap i-distinguish ang totoo at ang error sa ating panahon. Napakahirap. Without the Spirit of God, we cannot distinguish, mga kapatid. We cannot distinguish kung anong tama o mali dahil hairline, napaka-konting pagitan na lamang, mga kapatid, sa ating panahon. Magbubukas kayo ng mga YouTube, ng mga social media, yung mga pangangaral. Minsan, di ba, may nagtuturo na ang tithes, ganito ay kasalanan. Di ba? I believe nakikita ninyo yan. Pero totoo ang salita ng Diyos, na ituro ang salita ng Diyos. Totoo ang tithes and offering, bahagi ng salita ng Diyos. Tapos pabubuluanan ng mga espiritong ito, ang salita ng Diyos, shame on them. Don't, sabi nga, di ba, huwag niyong alisin, even that or that, huwag kayong mag-alis sa salita ng Diyos dahil ibubuhos ng Diyos ang salot sa inyo. Sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Without a Spirit ng Panginoon, hindi natin maunawa ng lahat. Mag-aalinlangan tayo sa ating mga ginagawa, sa ating gagawin, sa ating mga kalooban ng Diyos. Kung walang Espiritu ng Diyos na maglilid sa atin sa ating panahon ngayon, maaaring isa tayo sa madaya, malito, at ang ating kaisipan ay naitutuon natin sa mga bagay na yan. At hindi na tayo nakapaglilingkod ng tama sa Diyos. At naibibigay ng tama na paglilingkod, tama na pagsamba sa ating Diyos na buhay. Nalalayo na tayo. Ang panahon natin ay mas marami na sa labas. Mas marami na sa trabaho. Mas marami na. Hindi na natin nabibigyan ang Panginoon. Nauuna ang Panginoon sa buhay natin. Oh Lord, tulungan mo po kami. Have mercy on us, Lord. That's true. That's the Spirit na nais ng Diyos ipangusap sa atin. Knowing the time that now is the high time to awake out of sleep. Romans chapter 13, verse 11. For now is our salvation nearer than we believe. Sumasampalataya ba kayo dyan? Malapit na ang Panginoon, mga kapatid? Just go on. Magpatuloy lamang tayo. Yes, malapit na ang Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos.
Just press on. Gamitin natin ang lakas ng Panginoon sa paglilingkod sa Diyos. Huwag nating gamitin ang lakas natin pansarili. Ang bisig natin. Dahil sumpahin ang tao na nagtitiwala sa bisig ng tao. Di ba? Bisig ng tao. Sumpahin ang taong yan. Pero pagpapalain ng Diyos ang magtitiwala sa bisig ng Diyos. Where is the arm of the Lord revealed, mga kapatid? Kanino nahayag ang bisig ng Diyos ngayon sa ating panahon? Thank God. I believe ang bisig ng Diyos ay nasa kanyang bride sa huling panahon ito. Amen? Malakas ang bisig ng Panginoon. Malakas na umaantabay, humahawak sa atin. Hindi tayo binibitaywan. Mabiyaya pa rin ang Panginoon sa buhay natin. Verse 17, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord will is. Alam ba natin ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid? Ang kalooban ng Diyos ay ang kanyang mga pagtuturo ng kanyang mga salita. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but continuously be transformed by the renewing of your mind, so that you may be able to determine what God's will is and what is proper, pleasing, and perfect will of God. Amen. You see? Kailangan natin magbago, matransform. Ang isip ng Panginoon ay sumaatin dahil kailanman, kung gagamitin lamang natin ang isip natin, hindi natin maunawaan ang kalooban ng Diyos kung anong perfect will ng ating Panginoon. Kumpleto ang salita ng Diyos, ito ang perfect will ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Okay, let's go on. Verse 18, stop getting drunk with wine, which leads to wild living, but keep on being filled with the Spirit. Now, pansinin niyo mga kapatid, bakit dito si Pablo ay pinaralel niya, o sabihin na natin, ang wine at sa filled with the Spirit of God. Dahil I believe may kinalaman ito mga kapatid, naintindihan ni Paul. Hallelujah! I believe sa kanyang panahon, may sinasabi sa kanilang panahon mga kapatid, mayroon akong nabasa na sa kanilang panahon, sabihin natin, the pagan people of Ephesus, sumasamba sila sa isang Diyos na yung naglalasing, sabihin na natin. Tumiinom sila ng mga sabihin na natin na mapupula na alak, sabihin na natin, mga strong drink. Ito yung kanilang ginagawa upang mas masamba nila yung Diyos nila sa panahon na yan. O mas celebrate nila ang kanilang dapat i-celebrate sa pagkilala sa kanilang Diyos sa panahong yan. Ito, I believe, alam ito ni Paul sa kanilang panahon dahil kung inyong titignan, ang mga kasulat ni Paul ay marami siyang sinasabi dyan, di ba? Yung drunkenness, hindi magmamana ng kaharian ng Panginoon. Lahat, di ba? Kahit sa communion. Di ba? Sa panahon ng Corinth, may naglalasing. Panahon na ng communion, pero may umiinom pa ng alak. Praise God. So, nariyan si Paul na laging nagpapaalala. So, I believe, alam ni Paul na mayroong ganitong pagan worship sa kanilang panahon. Praise God, na sumasamba sila na kailangan nilang uminom ng mga strong drink upang magawa nila ng lubos, maibigay nila ng lubos, makontrol sila nito at malugod kung sino yung kanilang sinasambang Diyos sa kanilang panahon. Kaya dito si Paul, di ba? Nagsabi, be not drunk with wine, na kinaroroonan ng mga kaguluhan. Dahil iba talaga, mga kapatid. Amen? Pag napuspos ka ng espiritu ng alak, at iba rin ang ginagawa pag napuspos ka ng espiritu ng Diyos. Amen? Be filled with the Spirit. Not, di ba? Hindi ng mga inuming nakakalasing, sabi ni Paul. Dahil kung paano ang alak ay nagbabago ng behavior,
na hindi na alam, pansinin ninyo, di ba? Yung mga nakakainom, ating naririnig, ako hindi ko naman naranasan kung paano malasing. Nakatikim lang siguro ako, sinubukan ko lang, mga kapatid. Pero hindi na naulit yun. Isang sigarilyo, hindi ko naubos. Sinubukan ko lang, hindi na naulit yun. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Wala pa ako sa Panginoon, hindi ko pa lubos nakikilala ang Panginoon. Pero, Andrea, ang pag-iingat ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Purihin ng Diyos. So, iba talaga ang espiritu ng alak na gagawa. Alam natin yan, ang tatay ko. Talaga naman, mga kapatid, kung ikwento ko sa inyo, kaaway namin talaga siya. Pag siya'y nalalasing, kaaway niya lahat. Kapitbahay, kami, kaaway niya. And that's why sa loob, talagang nag-aaway na rin kami sa pagpipigil namin sa kanya dahil yung kapitbahay niya, inaaway niya. Iba ang nagagawa ng field of wine, mga kapatid. Ang kanyang behavior ay hindi na tama sa harapan, maging sa harapan ng iba, di ba, ng tao. Hindi na tama. Kontrolado na siya ng espiritu ng alak. Hindi niya na alam kung anong ginagawa niya. Di ba? Kung inyong titignan yung ibang kahulugan dito, yung ibang mga translation, to intoxicate, make drunk, mayroon pang ibang mga kahulugan, mga kapatid. Hindi ko na babasahin pa. Talagang iba na ang kalagayan nila. Iba na ang kanilang mga pagkilos. May mga kahalayan na. Hindi na nila alam kung anong ginagawa nila, mga kapatid. Ganun ang lango sa espiritu ng alak. Kaya nga si Solomon nagpayo, di ba? Ang matutukso nito ay hindi wise, sabi niya. I think in Proverbs chapter 20, andun yan. Kung matutukso ka ng mga alak ay hindi ka wise sa panahon yan. Dahil matutukso ko pa lang dun sa mga namumula, di ba? Andyan, ang lahat yan. Sa Proverbs, marami kayong mababasa. Hindi na tayo magbubukas. Kulang ang oras, mga kapatid. So, merong something ginagawa ang espiritu ng alak sa behavior ng tao. Kaya rito si Paul ay nagpapayo, be not drunk with wine, na kinaroroonan ng pagkaguluhan. Di ba? Yes, totoo. Kinaroroonan ng kaguluhan yan. Pero dinugtong niya, be filled with the Spirit. Oh, napakainam, mga kapatid. Dahil iba ang ginagawa ng napupuspos ng Espiritu ng Diyos. Amen. Amen. Naiiba. Pag kontrolado tayo ng Espiritu ng Diyos, iba ang lakad natin. Iba ang pamumuhay natin. Amen. Ang pamumuhay natin ay linya sa mga salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Ang mga behavior natin ay iba. Hallelujah! Tinuturuan tayong lumakad sa Espiritu. Mabuhay sa Espiritu. Amen. Be filled with the Spirit. Not with strong drink, mga kapatid, kundi sa mamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Be filled with the Spirit. I believe ito ay isang, ang ibig sabihin nito ay isang tuloy-tuloy na paggawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Continuously, sabi natin na buhay, may action, sabi na action, buhay na paggawa ng Espiritu sa buhay natin. Bakit ba ang Espiritu ng Diyos ay napipigati? Diba? Grieve not the Spirit whereby ye are sealed until the day of your salvation. Ephesians 4:30 andun. So, ang Espiritu ng Diyos ay napipigati, mga kapatid. Napipigilan. So, kailangan natin magtuloy-tuloy na hindi mapigilan ang banal na Espiritu ng Diyos. That's the filled with the Spirit of God. Hallelujah! Kontrolado ng Espiritu ng Diyos continuously ang buhay natin. Bakit ba nakakwens ang Espiritu ng Diyos? Napapatay ang ningas ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Quench not the Spirit, sabi ni Paul sa 1 Thessalonians, I think, 5:17, nandun yata yun, kung di ako nagkakamali. You see, so ang Espiritu ng Diyos ay namamatay ang ningas.
Amen? Kung pababayaan natin, mga kapatid, namamatay ang ningas ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah! That's why be filled with the Spirit of God. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ito ang kailangan natin, mga kapatid. Be filled with the Spirit of God. Now, kung inyong titignan ang ibig sabihin ng filled dito, sa King James, yung mga definition nito ay to make full, to fill up. So may pagpipill up, may pagpupuno, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na yung Espiritu ng Diyos sa inyo ay kailangan pa talagang, di ba, punan. Pero andyan na yan, mga kapatid. Amen? To make full, to fill the full. Yung isa pa, to cause to abound. Ibig sabihin, kaya pang mag-abound. Kaya pang gumawa ng mga dakilang bagay. Mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. May mga bagay pang dapat gawin ng Espiritu ng Diyos. Di ba? Kaya nga yung bunga ng Espiritu ng Diyos, kailangan mag-manifest. Di ba? Joy, love, peace, long-suffering, meekness, di ba? Faith, andyan. Kailangan pang madagdagan. Sinong gusto madagdagan ng kagalakan, ng pananampalataya, at to be filled with joy, faith, meekness, long-suffering, patience, temperance. Hallelujah. Lord, kailangan pa namin. You see, andun tayo sa process na yun, mga kapatid. You see, to render full, to complete, to fill the top. So may pagpupuno pa talaga, mga kapatid. You see? You see, mga kapatid? So that nothing shall be wanting to full measure, to fill to the brim. Umaapaw na kagalakan. Sinong gusto niyan, mga kapatid? Oh! You see? Yan ang sulat ni Paul, ng mga kagalakan, di masayod. Ang presensya ng Diyos, ng kagalakan, ng di masayod. Nais man ang Diyos ay paranas sa atin, mga kapatid. Oh, glory to Jesus. And that's why pag ang Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan, hindi tayo magkaumayaw sa pagpupuri. Di ba? Tululuha. Praise God. Sumisigaw sa pagpupuri, hindi mapigilan. Totoo yan, mga kapatid. Kagalakan sa Espiritu. Pero, di ba? Hindi pa totally talaga. Kailangan pa natin mapunan ng mapunan. Hallelujah! Hanggang sa mag-umapaw ang kagalakan natin. Purihin ng Panginoon. You see? Kaya kung hindi mapupunan, maaaring, di ba, maghanap pa rin tayo. May mga question pa rin tayo. May mga hinahanap pa rin tayo. May mga pinapakaramdaman pa rin tayo. May nais pa rin tayo. May desire pa rin tayo. Meron pa rin tayong gustong mangyari. Maayos, ganito, ganito. Dahil may pagpupuno ng kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. If there is room in your hearts, mga kapatid, meron pa ba? Meron pa ba? Kung meron pang room, may bahagi pa na dapat punan sa buhay natin. Nandiyan ang Panginoon. Handa siyang magpuno. Sinong gusto magpapuno sa Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Hindi tayo mapupuno ng banal na Espiritu ng Diyos kung wala ng room, wala ng dapat punan sa buhay natin. May mga bagay pang dapat punan, mga kapatid. Yung ating mga will, yung mga ating mga desires, yung ating mga kaisipan, our mind. Nakakailangan ng banal na Espiritu siyang mag-control, mag-dominate, manguna sa lahat ng mga bagay. Alam nyo, yung panahon ng Acts, full of the Spirit, lumakad sila. Mga believers sa panahon ng Acts, di ba? They are filled with the Spirit.
Nabago ang kanilang behavior. Yung timid na kalagayan, di makapagsalita, ay naging bold sa pagpapatotoo ng mga salita ng Diyos. You see, kailangan pa natin, full of the Spirit, yung karanasan ng Acts, ibabalik muli ng Panginoon, mga kapatid. Full of the Spirit, na anino pa lang ni Paul. Hallelujah, pagdaan niya sa may karamdaman ay pinapagaling na. Full of the Spirit. Barnabas, lahat ng mga lumakad sa, di ba, full of the Spirit sa panahon na yan. Praise God. I believe, naranasan nilang kapuspusan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. How about us sa ating panahon? So, meron pang pagpupuspos. May panahon pa. May gagawin pa ang Diyos. Amen? Sa buhay natin. So, hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang siyang mag-control pa sa buhay natin, mag-guide pa sa mga salita ng Diyos, sa mga karunungan ng Diyos, ang ating mga actions, ang ating mga behavior sa salita ng Diyos ay iayos pa ng ating Panginoon. So, keep on being filled with the Spirit. Actually, yun yung salin ng ISB. Sa ibang salin, keep on being filled with the Spirit. Ang patuloy lamang na mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Dahil kung nais natin magpapuspos, may magagawa ang Panginoon, mga kapatid. I believe. May magagawa ang Panginoon. Okay? Okay, let's go on. Oras ay din na magpapahintulot. So, sinabi ko kanina, sa panahon ng mga believers ng Pentecost, ay makikita natin ang mga disciples ay binigyan din ng pagpupuno ng Espiritu ng Diyos. That's why ang kanilang mga buhay, kahit kamatayan, ay hindi nila na ipagpalit ang pananampalataya na kanilang tinanggap. Kung gaano kasakit ang kanilang mga kamatayan, ay di ba? Katiting lang yung ating mga naranasan ngayon. Magpasalamat nga tayo, hindi natin na mararanasan yun, di ba? Yung raragarin ka, isusugbo ka sa kumukulong langis. Yun yung mga panahon ng mga disciples, mga apostle of Christ, kung paano sila, di ba, namatay, yung mga martyrs, nakahindik-hindik ang kanilang mga kapatayan, pero hindi nila sinuko ang pananampalataya. Bakit? I believe puspos sila ng banal na Espiritu ng Diyos dahil hindi nila kayang gawin yon. Maaring tumakbo sila. Tingnan niyo si Peter, pinagkanulo niya si Jesus dahil hindi pa dumarating. Di ba? Ang kapuspusan ng Espiritu sa buhay niya. Pinagkanulo niya. Alam ni Jesus. You see? Pero nang sila ay puspusin, kahit kamatayan, hindi nila ipinagpalit, ipagkanulo ang pananampalataya, ang kaligtasan na kanilang tinanggap, hindi nila pinagpalit. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Salamat. May pangako ang Panginoon na sa atin ang Espiritu, sa atin, sa inyo, till the end of the world. Amen? Purihin ang Panginoon. And I believe, tinanggap na ninyo at tinanggap na natin. Kung hindi nyo matiyak, may salita rin ang Panginoon na humingi tayo. Sabi nga sa Luke, I believe, hindi ko na-chatdan yun, pero sabi ng Panginoon, humingi kayo. Kung ako nga na ama na mabuti, yung ama sa lupa marunong magbigay, di ba? Ng mga mabuting bagay, gaano pa kaya ako na ama na mabuti na magbibigay sa inyo ng mabubuting bagay. Kung humiling kayo ng banal na Espiritu ng Diyos, ay aking ibibigay, sabi niya. You see? Minsan inihingi rin. Di ba? Inihingi. Minsan kailangan maghintay. Kung anong pangungusap ng Panginoon sa inyo, napakainam, mga kapatid, purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon sa mga kasandaling ito. So, maraming mga tanong na pwedeng sumagi sa ating mga kaisipan. Paano ba mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos? So, kung ating titignan ang ilang bagay, walang na ang oras, mga kapatid. Kung ating lang titignan ang ilang text, mga paraan, kung paano, ay nariyan na rin sa mga salita ng Diyos. Kung paano tayo led ng Espiritu ng Diyos, mabuhay sa Espiritu ng Diyos, ay kompleto ang salita ng Diyos. Kung paano tayo lumakad, keep in step with the Spirit. Sa Galatian, naroon yan.
5:25 andoon kung paano lumakad sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, sa pag-ibig, at mag-control ang Espiritu ng Diyos. Kompleto ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kung paano, kung how, maraming paraan. Kompleto ang salita ng Diyos. Pero titignan lang at balikan natin ang ating text, mga kapatid. Sa Ephesians, kung paano magtuloy-tuloy na ating maranasan na makontrol ng Espiritu ng Diyos, ay pwede nating itong maging guidelines sa buhay natin. And I believe ito'y nararanasan natin, nakikita natin sa buhay natin. Amen? So isa-isahin natin saglit, di ba, yung ating naiwan. Ephesians chapter 5, so 19, sabi rito, speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So mayroong pagbabahagi, pagsasalita, sabihin natin pagbabahagi o pag-e-edify sa mamagitan ng awit, psalms. That's why meron tayong testimony, song offering, di ba? Salamat, binibigyan tayo ng Diyos ng awit sa ating mga puso. Amen? Yan, isang paraan yan, mga kapatid, upang magpatuloy ang apoy, to be filled with that Spirit, speaking to yourselves in psalms, hymns, spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Amen. And that's why minsan may mga karanasan tayo, na sa trabaho man yan, umaawit tayo, napapansin natin, nilalagyan tayo ng kagalakan ng Panginoon na umawit. Binibigyan tayo ng awit sa puso natin. Amen? Kaya nga sabi ni Pablo, kung kayo awit, umawit tayo sa Espiritu. Amen? Naintindihan natin ang ating mga inaawit, ang ating mga tinetestify, ibig sabihin. Ito'y nagbibigay lugod sa Panginoon, unang-una, at nag-edify sa bawat isa sa atin. Amen? Yan ang isang makikita natin, control, at lumalakad ng mayroong pagpupuspos ng Espiritu ng Diyos. Tuloy natin, mga kapatid, dahil ang oras di magpapahintulot. Okay. Verse 20, giving thanks always for all things unto God. Di na ako magbibukas ng mga text, no? Dahil di na rin maglalaon ng oras. Verse 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Sabi ko nga kanina, di ba? Hindi natin nagagawang magpasalamat dati. Kahit ngayon pa man, di ba? Ngayon din. O sa ibang mga kaparaanan, sa ibang panahon sa buhay natin. Minsan may mga pagre-reklamo. At minsan inuhudyo ka na lamang tayo, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, na magpasalamat ka lamang. You see? Sa lahat ng mga bagay, dahil ito ang kalooban ng Diyos concerning you, sabi ni Paul sa Thessalonians. Amen? So give thanks in all things. Mahirap ito sa hindi pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. O ginigiyan ng Espiritu ng Diyos. Mahirap ito, mga kapatid. Di ba? Kung may mga pangangailangan sa buhay natin, kung nagkukulang na sa mga pangangailangan materially, minsan napakahirap magpasalamat sa Diyos. Amen. Totoo yan, mga kapatid. Pero thank God, tinuruan na tayo ng Panginoon, ng Banal na Espiritu ng Diyos, ng salita ng Diyos. Purihin ka, O Diyos. Salamat. Di ba? Minsan hindi tayo mapagpasalamat kung may mga pangyayari sa buhay natin, hindi natin inaasahan. You see? Minsan hindi natin na-testify. Sabihin na natin, yung na-disgrasya tayo, kahit konting disgrasya lang yan, na iningatan tayo ng Panginoon, yung tinignan mo, yung disgrasya. Di mo tinignan yung ikabubuti mo. Di mo tinignan na baka something merong gustong gawin ng Diyos na mas mabuti. Kaya pinahintulot sa iyo ng Diyos yung ganung bagay. Baka nais lang ng Diyos, turuan ka, magpasalamat ka sa lahat ng bagay. I-testify mo ang kabutihan ng Diyos. Kahit sa negative na paningin ng tao, pero sa paningin ng Espiritu ng Diyos, ay may kabubuti pala sa buhay mo ang lahat ng ito na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. May pagtuturo pala ang Diyos sa buhay mo. You see? Thank God. Thank God. Thank God.
Ito'y karanasan ko, karanasan ninyo, I believe. Na minsan napakahirap magpasalamat. Pero salamat sa mga salita ng Diyos na nagpapaalala. Give thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus. Yan. Magagawa nyo ba yan, mga kapatid? Kahit sa mga negative na, positive. Amen? Think all these things, sabi nga ni Paul. Sa may mga virtue, yun dapat nating isipin. Diba? Kung may mga negative, pero isipin mo pa rin, there's a virtue. Merong bagay na ginagawa ang Diyos sa iyo, sa iyong buhay, sa iyong behavior, sa iyong buhay, sa buhay ng iba. Merong gustong gawin ang Diyos. Nais lang ng Diyos, buksan mo ang puso mo, makita mo kung ano ang kalooban ng Diyos. At hayaan mo ang banal na Espiritu ng Diyos ang magturo, magkontrol sa buhay natin. Amen. So napakaigi ang magpasalamat lagi sa Panginoon sa lahat ng mga bagay. Amen. For the last, verse 21. Submitting yourself one to another in the fear of God. Ito'y napakainam na kalagayan ng iglesia na kakaroon tayo ng pagpapakumbabaan sa isa't isa, pagpapasakop sa isa't isa. Lalo na sa mga namiminuno sa atin, di ba? Double honor na pagpapasakop. Sa tahanan, sa pamilya, ang babae kailangan magpasakop sa asawa. You see? Kumpletong salita ng Diyos. Vice versa. Di ba? Magpasakupan sa isa't isa sa pagkatakot sa Diyos. Dahil kung walang pagkatakot sa Diyos, hindi natin kayang magpasakop sa isa't isa, mga kapatid. Amen? Hindi natin kayang magpakumbaba kung walang leading ng Espiritu ng Diyos. So be filled with the Spirit of God. Magagawa natin ito, mga kapatid. Magagawa natin ito sa tulong ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, kulang ang oras, mga kapatid. Ang sulat nito ni Paul, kung inyong papansinin, ay ito'y command ni Paul sa mga believers sa kanyang panahon at sa atin, sa panahon natin, na dinatnan sa panahon natin. Yung be filled with the Spirit ay sa bold na pagsasalita ni Paul sa kanyang panahon. And I believe ito'y napakainam na sabihin din sa ating panahon, mabuong tapang, mga kapatid, na mayroong command ngayon na tulungan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay nagkukuman sa atin na gawin natin ito, mga kapatid. Be filled with the Spirit of God. Dahil napipigati ang Espiritu ng Diyos. Amen? Nakakwens ang Espiritu ng Diyos. Kung gusto natin laging mag-alab ang Espiritu ng Diyos, be filled. Be filled. Gawin yan constantly, mga kapatid. Tulungan tayo ng ating Panginoon. May nabasa ko na ibig sabihin, it is a present tense. Totoo naman yung sabi ni Paul. Di ba? Sa present tense. Sa panahon niya, hanggang sa panahon natin, present tense. You see? So, ibig sabihin, again and again, again and again, mangyayari, gagawin natin ito. Be filled with the Spirit of God. Hindi naman tayo kung tutuusin in the first place. Hindi tayo ang nagpupuno, kundi ang Diyos ang nagpupuno sa atin. Hindi natin magagawa ito sa sarili natin. Hindi tayo, in the first place, hindi tayo ang nagpupuno. Siya ang nagpupuno sa atin. Ang gagawin lang natin ay ibaba ang ating sarili. Submit ourselves one to one another. You see? At hayaan natin siya ang magpuno sa atin ng kanyang banal ng Espiritu. Okay, so we can be filled with the Holy Spirit. I believe, araw-araw kayang gawin ito ng Diyos. Sumasampalataya ba kayo dyan? Sa mamagitan ng, siyempre, i-yield talaga natin ang ating sarili. Lagi natin nahanapin ang giya ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos. I-yield natin ang ating mga sarili sa lahat ng mga bagay. Ang ating sarili ay talagang isasanctify natin. Ihanda natin. Kung gusto pa natin yung mas, sabi natin, paggawa ng anointing sa buhay natin, ay talagang i-yield talaga natin ang ating sarili.
Amen? Dahil yung anointing sa more than kapangyarihan ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos na magmamanifest ito, mga kapatid, sa purpose niya sa buhay natin. Praise God. Kaya napakainam ang submission, obedience sa salita ng ating Panginoon. Amen? Napakainam. So, walang formula, mga kapatid, I believe, upang ating gamitin, upang maigiya tayo o mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Ito'y bahagi ng buhay ng mga anak ng Diyos na mayroong Espiritu ng ating Panginoon. Ito'y buhay natin, mga kapatid, na ipasakop ang bawat bahagi ng ating mga buhay. Napakahirap ito sa ating paningin, pero walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Sumasampalataya ba kayo dyan? May magagawa ang Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. God bless you all. Purihin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank God. Thank God. Thank God for your word, Lord. Salamat sa gabing ito. Tayo manalangin. Minsan pa makapangyarihang Diyos. Ang papuri at pagsambaya, patuloy namin iaalay sa iyo sa gabing ito. Na salamat sa iyong mga salita, salamat sa iyong mga pangungusap. Totoo ang iyong mga salita ay buhay, Panginoon. Buhay ang iyong mga salita. Hindi namin matututulan ang iyong mga pangungusap, ang iyong mga pagtuturo. Ang iyong mga salita ay talagang buhay na buhay sa aming panahon. Ito'y napapanahon sa tuwi-tuwi na Panginoon na nagtuturo sa amin. Kailangan namin ang iyong banal na Espiritu na mapunan pa kami, Panginoon, mapuspos pa kami sa bawat araw ng aming mga buhay hanggang sa iyong pagbabalik, O Diyos. Hindi kami ito, Lord. Hindi namin kaya ito. Kaya mo ito sa aming mga buhay. That's why, Lord, narito kami nagpapakumbaba. Marami pang mga emptiness sa aming mga buhay. Punan mo pa ito, O Diyos. Narito ang bawat isa sa gabing ito. Tulungan mo po kaming lahat. Tulungan mo ang iglesia sa dakong ito. Ang iyong bride, as a corporal, mayroon kang ginagawa. Panginoon, na papupuspos sa iyong individual na mga anak sa uling panahon ito upang magamit sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Gamitin mo bawat isa sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo kaming magawa ang iyong kalooban, O Diyos. Huwag mong hayaan na maging empty kami at hindi namin magawa ang iyong kalooban. We need your power. We need your Holy Spirit to guide us always, to control us, Lord, in every day ng aming mga buhay. Bless your word sa aming mga buhay, Panginoon. Kailangan ka namin lagi. Tulungan mo pa kami. Pagpatawad, anumang mga kakulangan pa namin. Narito kami sa gabing ito. Dalangin namin na higit mo pa kaming punan ng iyong banal na Espiritu. Puspusin mo pa kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Ito po aming dalangin, kasama ng pasasalamat, pagsamba sa iyo, sa iyong mga dakilang gawa sa buhay namin. Bring back all to you the glory and honor and praise. In Jesus Christ's name. Amen.